Lagi ka na lang bang baon sa utang? Yung tipong natatakot ka, tumingin sa telepono at baka naniningil na naman yan. At lagi ka na lang naghahanap ng mauutangan upang ipambayad lang sa mga dati mong utang? Tandaan po natin ito na although wala pong nakukulong dahil lang po baon sa utang kayo, matinding sakit pa rin po ito ng ulo at saksakan ng perwisyo dahil araw-araw nyo pong mararanasan ang lahat ng uri ng pananakot, pamamahiya at pang-iinsulto mula po sa mga pinagkautangan po ninyo. Kaya kung pagod na po kayo sa buhay na ganito, ito po ang mga payo ko. Una, matuto na pong maging komportable kayo sa pagbabasa po ng inyong mga numero dahil ito po ang karaniwang nagiging problema. Kaya po nababaon sa utang kayo dahil po sa dami ng obligasyon ninyo o dahil likas lang po kayong gastador at maluho. Ayaw nyo po o natatakot po kayong ilista ang mga tunay na numero ng buhay po ninyo. Magkano po ba ang tunay na kinikita ninyo? Magkano po ang tunay na gastusin ninyo? At alin po ba ang tunay na kailangan dito at alin po ang puro na mga luho? At magkano po ba talaga ang utang ninyo? Ang interest dito at ang mga kinakailangan pong ihulog ninyo. Dahil kailangan nyo pong pagbanggain ang mga numerong ito upang mapuwersa na po kayong magtipid at talikuran na po muna ang mga luho ninyo. Bawasan po ang mga obligasyong tinatanggap ninyo. Puwersahin po ang mga kaanak ninyo na magsimula namang tumulong at magtrabaho at maghanap na po ng dagdag o ibang pagkakakitaan kayo. At ang pangalawa, tanggalin na po ninyo sa puso ninyo ang maling stigma na nakakahiya po kapag baon sa utang kayo dahil hindi po dapat ikinahihiya ito basta't hinaharap po ninyo na maayos ang bawat utang po ninyo. At sa totoo lang po, ang tunay na nakakahiya ay kapag tinatakasan nyo na po ang utang ninyo o kayo pa po ang mas galit o mas mayabang kesa sa nagpautang po sa inyo. Kapag nawala na po kasi ang likas na hiyang ito, matututo na po kayo makipagtawaran ng either interest o ng buwanang hulog po ninyo. At kung hindi man umubra, ay matututo na po kayong humarap sa either barangay o sa husgado dahil dito nyo po maipabababa ito sa abot po ng makakaya ninyo. At ang pangatlo, kinakailangan nyo pong matutunan na baguhin ang habits po ninyo at maging disiplinado na po upang ipagpatuloy ito. Dahil karaniwang taon po o dekada pa nga po ang aabutin po ninyo sa kakahulog bago po kayo tuluyang makakalaya sa utang po ninyo. At kapag nakalaya na po kayo, tanging ang disiplina lang po ang makakapagpigil sa inyo upang hindi na po kayo bumalik sa dating galawan po ninyo. Kailangan nyo pong matuto muna ng proper financial management o ng tamang paghawak po sa pera ninyo bago po dapat kayo matutong magnegosyo. Otherwise, ikababagsak nyo lang po ito at lalo nyo lang pong ikakabaon sa utang ang bagay na ito. Gine.